Alam mo po, nag-abroad ka, matutunan mo kung paano maging madamot. Bakit? Kasi alam mo kung paano kitain yung pera sa abroad. Dito rin nagbabago ang ugali ng isang tao. Bakit? Dahil sa mga taong nakakasalamuhan nila na hindi nila kaugali. Dahil sa mga taong nakakasalamuhan nila na iba't iba ang pag-uugali. Karamihan sa mga tao sa Pilipinas at hindi naging OFW kailanman, hinuhusgahan nila yung mga tao na naging OFW na kesyo mayaman na kesyo nasa ibang bansa na kesyo nakahawak na ng pera, na kesyo gumaan ng buhay, lumaki ng bahay, mayabang na. Hinuhusgahan nila agad kung ano yung nakikita nila sa'yo. Hindi nila alam yung buong dahilan at buong kwento kung bakit ka nagkaroon ng ganito. Sa ating mga Pilipino or yung ibang Pilipino, bakit kaya hindi na maalis yung ugali nilang panghusga at inggit? Yung tipong wala naman silang ambag sa buhay mo, wala naman silang naitulong sa'yo, wala naman silang nagawang maganda para sa'yo, pero sila pa yung number one na naninira sa'yo. Sa mga ganitong klaseng tao na wala namang ambag sa buhay mo, na wala namang naitulong sa'yo, na wala namang magandang nagawa para sa'yo, huwag mo silang pansinin. Kung ano yung magandang plano mo sa buhay mo, ipagpatuloy mo lang. Kasi kung magpapa-apekto ka, ikaw rin ang talo. May pangarap ka sa buhay mo, may gusto kang marating sa buhay mo, bakit ka magpapa-apekto sa mga sinasabi nila? Bakit ka magpapa-apekto sa mga ginagawa nila? Hindi naman masama yung masyado kang matulungin, o kaya yung masyado kang mapagbigay sa pamilya mo. Ang masama doon, yung tulong ka ng tulong, wala na palang natitira para sa'yo. Unahin muna ang sarili bago ang iba. Kung yung mga linyahan nila na sinasabi nila na ang pera mo ay hindi mo madadala sa hukay, sinasabi yan ng mga taong walang pangarap. Sinasabi yan ng mga taong hindi pinaghahandaan ng kinabukasan. Real talk po tayo. Sa mundong ibabaw, kailangan ng pera. Pinanganak ka pa lang, kailangan ng pera. Mag-aaral ka, kailangan ng pera. Ikakasal ka, kailangan ng pera. At sigit sa lahat, ang pinakagastos ay pag namatay ka. Kaya hanggat may trabaho or kumikita ka pa, mag-ipon para sa sarili. Paghandaan ng kinabukasan. Hindi ko tinuturo kung paano kayo maging madamot sa kapwa niyo. Kasi yun po ang realidad. Hindi habang buhay malakas tayo at nagtatrabaho tayo. Dahil pagdating ng araw, kakailanganin mo ang perang pinagpagpapalagay.
tubig. Changing in my life. Ako kahibaw nga, dili ang ngay, ang hangyahin mo. Kay ikaw iya, nasa akin, suod na amigo. Pero tinawat ang panahon, bisag sakit sa akong dughan. Ihatagan ka kung kalawasan. Kung nasabti ay sa dihang nagubanta. Wa ko mahisabti ang kasakit sa dihang naguban mo. Pero gidawat ko ang tanan, bisag sakit sa akong dughan. Gihatagan ti ka o kagawasan. O dili ko hikalimtan ng tanan, kay ikaw intig din kasing-kasing. Sundon ko ang tanan ni mong gusto, kay bisag sakit pa sa akong buo. Sugad nagkailat ikaw akong gihigugma. Nang imo man kong gibiyaan, gimautan baka sa ako ang hitsura. Imo kong giilisdan, gusto mo lang lalaking matso, wapo, di ka gusto na ko kay mura, kung di tawo. Wapo man unta ko sa wapa mauso ang tao, mauso ang tao. Tagay ko grason nga nung di ko nimo sugton, bisan pahigugmaon sa man ako. Mautog na huwag naglibog ko, sa ako ang hitsura. Angay bang mahayan ko si mama, sa ako ang hitsura. Nganong nabuhi ka, nagmahay ko nga, gipanganak kong maot ning kalibutan na. Gimalas ang gugma, wag ka nahi sa kuha, may pagmaghigog na lang ko ani karon dayon. Ay kasakit kung ikaw dili maaako, adi ko maagwanta na ikaw wa nay gugma. Gusto mong lalaking matso, wapo, di ka gusto na ko kay mura, kung di tawo. Wapo manong tapos sa wapa, mauso ang tao, mauso ang tao.